Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2501-2505. Isa pang Heavenly Master level na demonyo. Hindi pa banggitin si Jiruyan, ang babaeng may malaking nerbiyos, hindi lamang hindi nakatakas sa kapaligirang ito, ngunit nanatili upang pagmasdan sina Yang Yiyu at Zemantuo sa altar mula sa malayo. Kailangan kong sabihin na siya ay talagang malaki. Ngunit si Yang Yiyu ay walang lakas na magmalasakit sa kanya. Sa oras na ito, si Zemantuo lang ang nasa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na balang araw, magkakaroon ng ganoong masamang demonyo ang pamilya Zeman. At si Zemantuo ay isa ring walang awa na karakter. Ang 100,000 malalaking vat sa espasyong ito ay kumakatawan sa 100,000 immortals na nilinang niya sa mga bloodlot uses upang magsanay ng masasamang kasanayan. Nakikinig sa mga salita ni Yang Yiyu, kung sigurado kang makakapaghiganti ka, tumawa ng malakas si Zemantuo. Ha 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 ha. Umalangaw-ngaw sa buong kalawakan ang masasamang tawa. Pagkatapos ay huminto ang tawa, at malungkot na sinabi ni Zemantuo, "Anak, ipakikita ko ito sa iyo ngayon. Ang paraan ko ay patayin ka tulad ng pagpatay ng manok." Ang mga salita ay maliit sa bibig ni Zemantuo. Ngunit puno ng kumpiyansa, maipapakita lamang nito na si Zemantuo ay may malakas na kumpiyansa sa kanyang sariling lakas. Ngunit dahil kalmado si Yang Yiyu, hindi ba siya tiwala? Sa kabaligtaran, si Yang ay nakatingin kay Zemantuo sa kanyang harapan na may mapanuksong tingin sa kanyang mga mata, nakatingin kay Zemantuo na parabang siya ay isang tanga. Sa wakas, hindi naiwasang sabihin ni Yang, "Zemantuo, tama ba? Bakit hindi mo ako tanungin kung ano ang antas ng aking paglilinang ngayon? Hindi ka ba nabubuhay sa nakaraan?" Hahaha, tumawa ng masama si Zemantuo, "Anak, sa tingin mo ba ay wala akong alam? Sa katunayan, isa ka na ngayong sikat na Chenkun Chanzan sa mundo ng mga engkanto, ngunit ano? Matatakot ba ako sa iyo, Boom boom boom. Habang si Zemantuo ay sumanggot ng malamig, isang dagandong ang tumunog mula sa kanyang katawan, at ang mapang-akit na aura na pumailanglang sa kalangitan ay patuloy na umakyat. Sa oras na ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Yang Yiyu, at sumigaw siya, isa pang masamang demonyo sa antas ni Chanzan, hindi nakakagulat na napakayabang niya. Sa katunayan, ang aura na nagmumula kay Zemantuo sa oras na ito ay hindi mas mahina kaysa kay Jiwaxan, at walang alinlangan na nasa antas ng Chanzan. Magandang malaman, maghanda para mamatay. Ngumisi si Zemantuo, ngunit biglang nanginginig, at isang makapal na ambon ng dugo ang lumitaw sa kanyang katawan, tumangay patungo kay Yang Yiyu, tinakpan ang kalangitan at ang araw, na walang iniwan na patay na anggulo na maiiwasan. Sa isang iglap, nabalot ng saman ng loob si Yang Yiyu. Si Jiruyan, na nasa malayo, ay nabalisa nang makita ang tagpong ito. Ang walang ingat na batang babae ay sumugod ng hindi nag-iisip. Ngunit sa oras na ito, isang puting kamay ng Jade ang lumitaw sa kanyang balikat at pinigilan siya, "Girl, manatili dito ng masunurin." Ang antas ng labanan na ito ay hindi isang bagay na maaari mong panghimasukan. Tuwang-tuwa si Jiruyan nang marinig niya ang boses, "Master. Guro." Paglingon ko, lumitaw ang isang medyo may edad na lalaki at isang babae, na kanyang amo at amo. Ang batang babae na walang pakialam sa kanyang buhay, tumakbo ng palihim at nag-alala sa amo, anong krimen ang dapat gawin. Ang babae, na mga 40 taong gulang, ay tumitig kay Jiruyan at pinagalitan siya, ngunit kahit sino ay makakarinig na ang kanyang tono ay puno ng pagmamahal para kay Jiruyan. "Nakinig ka sa pakikipag-usap ko sa iyong amo. Napakatapang mong babae. Talagang nakalusot ka sa isang mapanganib na lugar mag-isa. Ikukulong kita ng 1,000 taon kapag bumalik ako." Pinagalitan din ng middle-aged si Jiruyan. "Master, Tito, alam kong mali ako, ngunit maaari mo bang tulungan si Yang Yiyu?" Nilamon siya ng masamang espiritu, nag-aalala pa rin si Jiruyan kay Yang Yiyu. "Ikaw babae, tumahimik ka na lang. Magkasama man ang iyong Panginoon at tiyuhin, hindi sila maaaring makagambala sa antas ng labanang ito. Manatili ka lang dito at manood. Huwag mag-alala, sino ang Heavenly Venerable Yang Yiyu? Paano siya mabibilong ng masamang espiritu?" Sabi ng amo ni Jiruyan. Nang marinig ang mga salita ng Master, naisip ito ni Jiruyan. Napakadali bang matrap ang maalamat na Heavenly Venerable na si Yang Yiyu? Napakaraming chismis tungkol kay Yang Yiyu sa mundo ng engkanto. Sinasabing si Yang Yiyu ang unang tao sa mundo ng engkanto at may malalim na paglilinang. Ang demonyong si Zemantuo ba ay katapat ng Heavenly Venerable? Totoo nga ang sinabi ni Master. Kung pupunta siya doon, lalo lang siyang magpapasama. Mas maganda panoorin dito. Matapos kumalma ang lahat, nagtanong si Jiruyan, "Guro, bakit ka nandito?" Talagang modelo ka ng huli na napagtanto, mapait na ngumiti ang tiyuhin ni Jiruyan at umiling. Sinabi ni Yu Lingzi, ang amo ni Jiruyan, na may madilim na mukha, "Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, isang mabahong babae. Hindi ka pa nakakalabas ng bundok, ngunit talagang tumakbo ka palabas ng mag-isa. Kung hindi ko tinanong ang espiritong ibon na iyong pinalaki, hindi ko malalaman na talagang nakinig ka sa pakikipag-usap ko sa iyong tiyuhin at tumakbo sa Chaos Fairyland na talagang walang dugong lugar para hanapin ang lihim ng dugo."
Tumitig si Jiruyan, at tumunog sa kanyang isipan ang isang espiritong ibong pinalaki niya, ang mabahong lark pala ang nagtaksil sa akin. Sinabi ko sa kanya na huwag sabihin sa amo. Maghintay lang at tingnan kung paano ko ito haharapin kapag bumalik ako. Sinabi ni Yu Lingzi sa malalim na boses, tahimik na babae, tumahimik ka lang. Maswerte ka sa pagkakataong ito at nakilala mo si Chen Kun Chanzan Yang Yiyo. Kung hindi, mapapahamak ang kahihinatnan. Kung may mangyari, paano ko haharapin ang iyong mga magulang? Master, alam kong mali ako. Nakita ni Jiruyan na galit ang kanyang amo ngunit hindi siya nang ahas na magsalita, at direktang inamin ang kanyang pagkakamali. Habang nag-uusap si Jiruyan at ang master, umalangaw ang mga hiyawan ni Zimontuo mula sa kabilang panig. Tumagos sa eardrums ang sigaw ni Zimontuo. Ang sama ng loob ay nagniningning ng maliwanag. Sa isang iglap, ang sama ng loob na bumalot kay Yang Yiu ay naglaho ng may mainit na tunog, ngunit direktang nabasag ng gintong liwanag. Ligtas na lumitaw si Yang Yiu sa parehong lugar na may gintong liwanag na kumikislap sa buong katawan niya. Sa kabaligtaran, si Zimontuo, na may pulang dugo na buhok, ay medyo napahiya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, umatras siya sa gilid ng altar, at tumingin kay Yang Yiu nang hindi makapaniwala. Orihinal na nais ni Zimontuo na bigyan ng babala si Yang Yiu, at hinimok ang masamang espiritu na balutin si Yang Yiu sa isang iglap, ngunit hindi niya inaasahan na ang Vajra Dawn na lumabas sa katawan ni Yang Yiu ay napakayang at malakas, at sa hininga ng kulog, sinunog nito ang kanyang masamang espiritu sa isang iglap, at nagdusa sa kanya ng kaunting pagkawala. Sa sandaling ito, hindi makapaniwala si Zimontuo. Malinaw na nalagpasan niya ang hangganan ng larangan ng paglilinang. Pagkatapos ng kaliwanagan, ang kanyang paglilinang ay maihahambing sa Chanzan, at siya ay nagsanay ng Waxen Dafa ni Ji Waxen. Paanong hindi niya mahawakan ang mga kamay ni Yang Yiu at pinilit niyang pabulaikan? Dahil dito, naging pangit si Zimontuo, ngunit mas lalo pang nagalit. Sa pagtingin kay Yang Yian, si Zimontuo ay umungal, Okay, Yang Yian, wala akong oras na mag-aksaya sa iyo, ipapadala kita sa kamatayan, maghanda para mamatay. Si Zimontuo ay nawala sa parehong lugar. Sinabi rin ni Yang Yian sa kanyang sarili, ayoko ring sayangin ka. Alam niyang nasa likod niya si Zimontuo. Totoo na si Zimontuo ay isang masamang demonyo na maihahambing sa antas ni Chanzan, ngunit siya ay isang hakbang na mas mababa kaysa kay Ji Waxen, kaya hindi siya tinatrato ni Yang Yian bilang isang ulam. Gusto lang niyang subukan, ano ang pagkakaiba ng mga masasamang magsasaka na pinakain ng laman at dugo ng mga immortal, at ang mga katotohanan ay nagpatunay na ito ay talagang medyo kawili-wili, tulad ng mas malamig na kapangyarihan ni Zimontuo, at ang kanyang mental na kapangyarihan ay napakalakas. Sa mga mata ni Yang Yian, ang tanging bagay na kayang harapin ni Zimontuo ay ang kapangyarihan ng pag-iisip. Kung tungkol sa kapangyarihang mapang-akit, kahit si Ji Waxen ay hindi natatakot dito. Ang pagkakaisa ng kanyang kapangyarihan ng binhi ng tao ay maaaring lumabag sa lahat ng mga batas sa mundo. Tungkol sa kapangyarihang pangkaisipan. Para sa kanya ngayon, ganyan. Dahil minsan na niyang napagtanto ang katotohanan, tila nakita niya ang maraming batas at puwersa at naabot niya ang asensya. Bagamat patuloy pa rin siyang nauunawaan ang pagbabagong ito, hindi nakaka-stress ang pakikitungo sa isang Zimontuo sa kasalukuyan. Sa pagkakataong ito ay lumabas siya upang i-verify at tunawin ang makalangit na paraan na naiintindihan niya. Sa isang iglap, naramdaman niyang lumitaw si Zimontuo sa kanyang likuran matapos mawala. Sa sandaling ito, may ngiti si Yang Yiu sa kanyang mukha, ngunit hindi man lang niya tiningnan ang kailaliman ng kailaliman. Inabot niya ang isang kamay at tumalikod para hawakan ang likod niya. Sa sumunod na sandali, naging kalmado ang buong mundo. Dahil lumitaw ang figure ni Zimontuo. Ang larawan ay parang leeg ni Zimontuo na inihatid sa mga kamay ni Yang Yiu. Sa katunayan, hindi ganoon ka-simple. Tanging si Zimontuo lamang ang nakakaalam kung gaano ito kakilakilabot ngayon. Nang salakayin niya si Yang Yiu, hindi niya inaasahan na biglang tumalikod si Yang Yiu at hinawakan siya sa isang kamay. Hinawakan siya ng tila walang kapangyarihang kamay, ngunit nalaman ni Zimontuo na hindi niya ito maiiwasan. Kahit anong pilit niya, ang nakakatakot ay hindi siya makalayo sa kamay ni Yang Yiu. Sa huli, ang kanyang leeg ay mahigpit na kinurot ni Yang Yiu. Tanging, lang ang naisigaw niya. Ang nakakatakot ay nalaman ni Zimontuo na hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Ang kamay ni Yang Yian na nakahawak sa kanyang leeg ay naghatid ng hindi mapaglabanan na kapangyarihan ng 5 elemento. Si Zimontuo ay parang langgam sa oras na ito. Siya, walang kapangyarihang lumaban. Kahit anong pilit niya, wala itong silbi. Hindi niya talaga magagamit ang kanyang magic power. Walang iba kundi takot sa kanyang mga mata. Isinakripisyo mo ang buhay ng 100,000 immortal para magsagawa ng masasamang pamamaraan. Kung tutuusin, hindi ito ang paraan. Maaari kang mamatay ngayon, kinurot ni Yang Yian ang leeg ni Zimontuo at sinabi sa napakalamig na boses. Nagniningning ang 10 kulay na liwanag sa kanyang kamay. Nagpumiglas si Zimontuo ngunit wala itong silbi. Sa isang maikling sandali, ang buong tao ay nagsimulang mawala sa kamay ni Yang Yian. Sa wakas, lumitaw ang isang kristal na kasing laki ng gisante sa kamay ni Yang Yian.
Ito ay transparent. Ito ang immortal na core, na puno ng dalisay at makapangyarihang espiritual na kapangyarihan. Noong una, nais niyang Yian na sirain ang immortal na kristal ni Zimentu dahil ito ay isang masamang immortal na core, na pinalamutian para sa lahat na may buhay ng 100,000 immortal. Ngunit nang mapahamak na siya, bigla niyang naisip si Lu Zuoxi. Mula noong natagpuan niya si Lu Zuoxi noong huling pagkakataon, inilagay niyang Yiu si Lu Zuoxi sa espasyo ng Chenkun, naghihintay ng pagkakataon na hayaan siyang gumaling. Sa oras na iyon, tiningnan niya na ang kaluluwa ni Lu Zuoxi ay nasira, ngunit ngayon ay naisip niya ito, kaya maaaring makatulong ang diwata ni Zimentu kay Lu Zuoxi. Isipin ito, ang Fairy Core ay naglalaman ng dalisay at malaking kapangyarihang pangkaisipan, na maaaring umakma sa kaluluwa ni Lu Zuoxi. Anyway, kailangan lang niyang mag-isip para sirain siya, ngunit maaari itong ituring na isang merito upang maibalik si Lu Zuoxi. Sa kaisipang ito, direktang ipinadala ni Yang Yiu ang Fairy Core sa Chenkun Pot Space, at ginawa itong isang malakas na mental power at tumama sa katawan ni Lu Zuoxi. Kung maaari itong gumana ay nakasalalay sa kapalaran. Sa puntong ito, ang masamang demonyong si Zimentu ng Chaos Immortal Realm ay nawasak. Nawalan siya ng matandang kalaban at nawalan ng nakatagong panganib si Yunmen. Sa di kalayuan, nakita ni Jiruyan at ng kanyang Panginoon at tiyuhin si Yang Yiu na pinigilan at nawasak ang isang masamang demonyo gamit ang kanyang kamay, at talagang nabigla sila. Lumingon si Yang Yiu at tumingin. Nag-react si Yu Lingzi at sinabing, ang Yu Lingzi ng Wuling Sect ng Qiming Immortal Realm ay nagbibigay galang kay Chenkun Chanzhen. Pagkatapos ay yumuko din ang nakatatandang kapatid ni Yu Lingzi, tanging si Jiruyan lang ang tumingin kay Yang Yiu ng nagniningning na mga mata. Isa nga siyang idolo, pinipigilan ng masasamang espiritu gamit ang isang pitik ng kamay. Yanner, huwag kang bastos, galangin mo si Chanzhen, sambat ni Yu Lingzi. Ngumiti si Yang Yiu at dumiretso sa kanilang tatlo at sinabing, hindi na kailangang maging magalang, ang pagkikita ay tadhana. Dahil ang amo at tiyuhin ni Jiruyan ang dumating, gamaan ang loob ko. Sa katunayan, napansin na niya si Yu Lingzi at ang dalawa pang dumarating bago pumasok dito, at narinig ang kanilang pag-uusap. Alam niyang sila ang amo at tiyuhin ni Jiruyan, ngunit hindi niya ito pinansin at hinayaan silang sumunod sa kanya. Gaya nga ng sabi niya, lahat ng pagtatagpo ay tadhana at tao. Bastos ang alagad ko noon, patawarin mo ako, Chanzhen. Tumayo si Yu Lingzi at sinabi. Hindi na mahalaga. Ngayong ang mga demonyo sa mundo ng engkanto ay nasa lahat ng dako, huwag kang tumakbo sa hinaharap. Ngayong tapos na ang usapin, magpaalam na tayo. Sabi ni Yang Yiu at tumalikod. Hey, Yang Yiu, you are my idol. Can I go to your Yunmen to have look? Nabalitaan ko na ang Yunmen mo ang unang fairyland sa fairy world. Gusto ko talagang pumunta doon, sigaw ni Jiruyan nang makita niyang papaalis na si Yang Yiu. Yanner, huwag kang bastos, nagulat si Yu Lingzi at ang dalawa pa. Si Yang Yiu ang unang tao sa mundo ng engkanto, si Chenkun Chanzhen. Hindi sila immortal na mga Panginoon na hindi nakamit ang kaliwanagan. It was fate that they could be Chanzhen. Hindi ko akalain na ganito kabold ang disipulong ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, nawala si Yang Yiu. Ako. Hindi pinansin ni Jiruyan ang kanyang Panginoon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakakaawa, parang maiiyak na siya, puno ng pagkabigo. Sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang lumipad, at ang boses ni Yang Yiu ay narinig mula sa kung saan, maaari mong iulat ang sitwasyon dito kay Yunmen, dalhin ang token sa Yunmen, at ikaw ay magiging panauhin ng Yunmen. Pumunta ka kung gusto mo. Little girl, mangyaring huwag kumilos ng padalos-dalos sa hinaharap. Magsanay ng mabuti at tayo ay magkikitang muli kung tayo ay nakatakdang magkita muli sa hinaharap. Iniunat ni Jiruyan ang kanyang kamay at hinawakan ang lumilipad na gintong liwanag, ngunit ang kanyang mukha ay nasa sabik at masaya, na nagsasabing, Guro, ito ang Yunmen token. Maswerteng batang babae, salamat Chanzhen mabilis, pinasalamatan ni Yu Lingzi ang kawalan habang nagsasalita. Alam niya na ang pagkakaroon ng token na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila bilang guro at disipulo. Sila ay mula lamang sa isang maliit na sekta. Kung maaari silang pumunta sa Yunmen, ito ay isang tunay na pagkakataon. Kabanata 2502 hanggat malaki ang iyong tiyan, maaari kang magkaroon ng sapat na alak. Direktang umalis si Yang Yiu sa mundo sa ilalim ng sinaunang balon, at nang muli siyang lumabas, nasa itaas na siya ng mabituing kalangitan ng magulong fairyland. Siya ay lumabas sa pagkakataong ito ng buo sa pamamagitan ng pakiramdam. Siyempre, ang pangunahing layunin ay hanapin si Ji Wuxen. Hindi mahalaga kung ang kanyang anak na si Yang Xingfu ay nilamon ni Ji Wuxen, o sa kabilang banda, kung ang kanyang anak na lalaki na si Yang Xingfu ay maaaring mag-assimilate kay Ji Wuxen, kailangan niyang hanapin si Ji Wuxen. Mayroong hindi mabilang na mga fairy mountain sa malawak na Starry Sea Fairyland. Hindi niya alam kung nasaan si Ji Wuxen. Sa palagay niya ay hindi siya madaling lilito, ngunit tiyak na maraming masasamang magsasaka ang naiwan ni Ji Wuxen, at nagsimula na silang sumabog sa malawak na lugar sa Fairyland.
May mga digmaan saan man sa Fairyland ngayon, ngunit sa pangkalahatan, ang mga immortal ang may mataas na kamay at ang mahika ay Dahado. Naniniwala si Yang Yiyo na ang magic na ipinakalat ni Ji Wuxian ay tuluyang mawawala, ngunit sa pagkakataong ito ay maaaring mas mahaba. Ngunit hindi kayang talunin ng kasamaan ng kabutihan, ito ang daan ng langit. Nararamdaman niya ito. Ang pakiramdam sa dilim. Napaka-misteryoso. Hindi maipaliwanag, pero alam niya lang. Bukod dito, mayroon siyang premonition na ang landas ng mga demonyo ay sasailalim sa isa pang malaking pagbabago sa hinaharap, ngunit mayroon siyang malabong pakiramdam tungkol sa malaking pagbabagong ito. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang hanapin si Ji Wuxian. Anyway, dahil ang kanyang buhol sa puso ay kinalegan ni Uyang Yuking 10 taon na ang nakararaan, ang kanyang puso ni Tao ay sumailalim sa pagbabago, at maaari niyang mahulaan ang ilang mga bagay na mangyayari sa mundo ng mga engkanto sa hinaharap, ngunit hindi ito masyadong halata at malinaw. Kapag siya unang lumabas ng bundok patungong Fangcheng at nakilala si Ji Ruyan, at pagkatapos ay para patayin si Zimen Tuo, ito rin ang ganitong pakiramdam at intuition. Tinawag ni Yang Yiyo ang pakiramdam na ito na gabay ng puso ni Tao. Sa susunod na pupuntahan niya ang isang lugar, pupunta rin siya ayon sa kanyang puso. Itinuring niya ang paglalakbay na ito bilang isang pagdadalisay ng puso. Sa ganitong paraan, paulit-ulit na lumipad si Yang Yiyo sa mabituing kalangitan, at paulit-ulit na dumaong sa mundo ng Fairy Mountain. Sa tuwing mahahanap niya ang lugar kung saan sumiklab ang mga masasamang demonyo, kumilos siya para sugpuin at wasakin ang mga demonyo. Sa malawak na dagat ng mga bituin, mayroong hindi mabilang na mga daigdig sa bundok. Walang kapagurang sinimulan ni Yang Yiyo na puksain ang mga demonyo ng paulit-ulit, na nagpapatunay sa pagkilos ng pag-alis ng demonyo na sinimulan ng kanyang Yunmen. Unti-unti, kumalat ang kanyang mga gawa sa buong mundo ng diwata. Gumamit si Yang Yiyo ng mga praktikal na aksyon para isulong ang operasyong pag-alis ng demonyo na personal niyang itinakda. Sa loob ng ilang sandali, ang buong mundo ng diwata ay umabot sa rurok ng kaguluhan sa pagsusuri sa sarili ng angkan ng demonyo. Pagkaraan ng 500 taon, sa wakas ay natapos ang pagsusuri sa sarili. Ngunit itinulak nito ang angkan ng demonyo sa kadiliman pagkatapos ng pagsiklab. Ito ay isang magandang bagay, ngunit talagang isang masamang bagay. Dahil mas nakakatakot ang nakatagong angkan ng demonyo, hindi mo alam kung saan at kailan sila lalabas muli. Gayunpaman, ang buong mundo ng diwata ay pumasok sa isang maikling panahon ng kapayapaan. Ang dahilan kung bakit ito ay maikli ay pagkatapos lamang ng 300 taon ng kapayapaang ito, muling sumiklab ang alon ng angkan ng demonyo. At sa pagkakataong ito ay talagang mas mabangis kaysa sa huling pagkakataon. Dahil sa pagkakataong ito, ang mga demonyong monghe na nakakalat sa buong mundo ng engkanto ay biglang nagsimulang mag-condense mula sa lahat ng direksyon. Hindi naman ganito dati. Nagkalat silang lahat sa buong mundo ng diwata. Matapos ang pag-alon sa oras na ito, muli silang nagtipon sa isang direksyon. Parang may summon. Para sa hindi pangkaraniwang bagay na ito, ang mga pangunahing puwersa sa mundo ng engkanto ay nagmamahal at napupuot dito. Ang gusto nila ay ang mga demonyong monghe na ito na nagtatago sa dilim, o maging sa kanilang walang kamatayang mga tarangkahan, ay tuluyan ng umalis. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagiging assimilated sa loob ng walang kamatayang mga pintuan at hindi inaasahang mga nakatagong panganib. Ang kinasusuklaman nila ay alam ng lahat na kapag nagtipon ang mga demonyo sa isang lugar, sila ay magiging isang malakas na puwersa, at maaaring magkaroon ng malaking gulo, na mas mahirap harapin. Dahil kapag ang anumang puwersa ay napilipit sa isang lubad, ito ay dapat na doble ang lakas. Ang buong immortal na mundo ay nahulog sa takot na alam ng lahat, at ang mga pangunahing puwersa ay nagsimulang makipag-ugnayan kay Yunmen upang makahanap ng solusyon. Nagpadala sina Yun Changsheng at Yang Yiyo ng mensahe para itanong kung paano haharapin ang problemang ito sa ngayon. Ang sagot ni Yang Yiyo ay mas mabuting mag-dredge kaysa hamarang. Dahil kahit na ang mga demonyo ay nasa dilim noon, sila ay masyadong nakakalat, at imposibleng ganap na maalis ang mga ito. Masyadong malawak ang immortal na mundo. Baka hindi sila mahahanap kung hahanapin nila isa-isa. Ngayon ang mga demonyong monghe ay nagsimulang magtipon sa kanilang sarili, na isang magandang pagpipilian sa opinyon ni Yang Yiyo. Nagpadala siya ng mensahe sa panganay na kapatid, na sinasabi sa mga pangunahing sekta sa mundo ng diwata na huwag pigilan ang mga demonyong monghe na lumitaw sa kani-kanilang teritoryo, at hayaan silang umalis at hayaan silang magsama-sama. Kapag ang lahat ng mga demonyo ay nagsama-sama isang araw, ito ang magiging pangwakas na mapagpasyang labanan. Sa ganitong paraan, may tutuon nila ang kanilang lakas upang harapin ito. Matapos magbigay ng utos si Yang Yiyo, ang buong mundo ng engkanto ay nahulog sa kakaibang kapayapaan, at ang mga demonyong monghe mula sa buong mundo ay nagsimulang dumaloy palabas. Ngunit walang nakakaalam kung saan magtitipon ang mga demonyong monghe na ito sa huli. Si Yang Yiyo at ang mundo ng mga engkanto ay nagtatanong sa paligid, ngunit walang anumang palatandaan. Gayunpaman, may isang bagay na masisiguro ni Yang Yiyo, na sa pagkakataong ito ay nagtitipon ng mga demonyong monghe, dapat ay may kaugnayan ito kay Ji Wuxian, dahil maliwanag na ito ay isang patawag. Ang
Ang tanging tao na makapagpapakilo sa mga demonyong monghe ng buong mundo ng engkanto ay si Ji Wuxen, ang pinuno ng demonyo. Sa paglipas ng mga taon, ang magic path sa mundo ng engkanto ay kumalat. Si Ji Wuxen ay tinatawag na tagapagtatag ng magic path. Ang masamang pamamaraan na nilikha niya ay tinatawag na Wuxen Shenmogang, at angkop para sa lahat na nakatuon sa magic path. Bukod dito, ang masamang paraan ng paglilinang ng Blood Lotus ay tinatawag ding banal na paraan ng magic path. Pagkalipas ng 200 taon, 1,000,000 taon na ang lumipas mula noong lumabas si Yang Yiu upang maglakbay. Sa 200 taon na ito, sa wakas ay naging malinaw ang buong hukbo ng mga magic cultivator. Nakapagtataka, sa taong ito ang hukbo ng mahika ay nagtipon sa silangan ng mundo ng mga engkanto, tumatawid sa 70 milyong milya ng dagat ng mga bituin, nakatumbas ng ganap na pag-alis mula sa teritoryo ng mga immortal sa mundo ng engkanto. Natukoy ang direksyon, ngunit walang nakakaalam kung aling bundok ng engkanto sa silangan ang magtitipon ng Magic Army. Ngayon si Yang Yiu at ang buong mundo ng engkanto ang kailangang gawin ay hanapin ang Fairy Mountain kung saan nagtipon ang Magic Cultivator Army. Ito ay napakahirap. Dahil may hindi mabilang na mga engkanto na bundok sa malawak na mabituing kalangitan, 70 milyong milya ang layo sa silangan, ito ay isa pa ring ligaw na engkanto na bundok, ngunit kakaunti ang mga nabubuhay na nilalang. Sa isang kahulugan, umalis na ito sa teritoryo ng mga immortal sa mundo ng engkanto. Ito ay isang magandang bagay, ngunit isang masamang bagay din. Ang maganda ay hindi kailangang mag-alala ang mga puwersa sa mundo ng engkanto tungkol sa impluwensya ng mga monghe ng demonyo. Ang masama ay walang makakapag-garantiya kung kailan muling wawakasan ng hukbo ng demonyo na nagsama-sama ang mundo ng mga engkanto. Kung muli nitong wawakasan ang mundo ng engkanto, hindi may iwasang maging mas malaking sakuna. Matapos makuha ang balita, pumunta si Yang Yiu sa silangan 70 milyong milya ang layo. Sa daan, talagang walang mga demonyong monghe. Sa mga daigdig ng engkanto bundok na kanyang dinaanan. Pagkalipas ng 10 taon, dumating si Yang Yiu sa hangganan ng Fairyland, ang gilid ng Fairyland ng mundo ng engkanto. Ang Frontier Fairy Mountain World ay ang Fairy Mountain World sa gilid ng Fairyland sa silangan, at ito rin ang pinakamalaking Fairy Mountain World. Sa kabila ng hangganan ay ang mabituing dagat na kagubatan. Ang mabituing dagat na kagubatan ay isang lugar na bihirang marating ng mga immortal sa lahat ng henerasyon. Mayroong isang alamat na ito na ang katapusan ng mundo, ang enerhiya ng langit at lupa ay napakanipis, at hindi ito angkop para sa pagkakaroon ng mga magsasaka, kaya tinawag itong Starry Sea Wilderness. Doon ay din walang pangalan na walang kamatayang mga bundok, at may mga mabituing bagyo sa dagat, at ang kapaligiran ay ang pinakamasama. Kaya hindi papasok ang mga immortal. Ngunit sa pagkakataong ito ang hukbo ng demonyong monghe ay pumasok sa mabituing dagat na ilang. Nais ni Yang Yiu na hanapin sila, o hanapin si Ji Wuxen. Kaya napunta siya sa mundo ng Border Fairy Mountain. May isang malakas na fairy gate dito, which is the Border Fairy Gate. Si Yang Yiu ay tumawid ng 10 milyong milya sa buong mabituing dagat at pumasok sa Border Fairy Mountain. Lalo siyang naging parang mortal, naglalakad sa paglalakad. Sa paglipas ng mga taon, lumakad pa rin siya sa kanyang damdamin at puso, nang hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman. Siya ayaw maabala, kaya ang kanyang puting buhok ay naging asul pagkatapos ng spell, o hayaan si Xiaolan na magluwa ng hininga ng lason at kinulayan ito ng asul. Ang kanyang puting buhok ay masyadong kitang-kita at madali para sa lahat na malaman na siya ang sikat na Chen Kun Chanzan. Siya ay naharas ng maraming tao sa paglipas ng mga taon, lalo na sa mga babae, kaya natutong maging matalino siyang at pinakulayan ng asul ang kanyang buhok. Sa ganitong paraan, wala siyang hininga sa kanya, mas mortal kaysa sa mga mortal, at hindi kailanman nakakuha ng atensyon ng sinuman. Isang araw, dumating siya sa isang mortal na lungsod at pumasok sa isang restaurant. Sa loob ng 1000 taon ng paglalakbay, nililinang ni Yang Yiu ang kanyang isip at nararanasan ang mga pagdurusa ng mundo. Halos hindi niya ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa mahika at kumilos na parang isang mortal. Pagpasok sa mortal na mundo, umasal siya na parang mortal. Kumakain, umiinom, tumatae, umiihi, natutulog, walang iwanan. Pero ang pinaka nagustuhan niya ay ang pag-inom. Kaya pagkapasok sa lungsod, ang unang hintuan ay ang restaurant. Nakakita siya ng restaurant na mukhang ordinaryo, kakaunti ang tao at tahimik. Ito ay isang 2 palapag na restaurant. Umakyat si Yang Yiu sa 2nd palapag at pumili ng upuan sa tabi ng bintana. Waiter, 2 kilong karne ng baka at isang garapon ng masarap na alak. Maghintay ng ilang sandali. Maya-maya ay dumating na ang beef at wine. Tinanggihan ni Yang Yiu ang alok ng waiter na magbuhos ng alak at uminom ng mag-isa. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang lahat ng uri ng mga naglalakad, umiinom ng kaunting alak ngunit iniisip sa kanyang puso kung paano mahahanap ang lokasyon ng hukbo ng mga demonyong monghe. Mayroong hindi mabilang na mga immortal na bundok sa malawak na dagat ng mga bituin, at maging siya ay mahihirapang hanapin. Ngunit ang pagtitipon ng mga demonyong monghe ay dapat na isang malaking bagay, at malamang na ito ay ang panawagan ni Ji Wuxen, at kailangan niyang hanapin ito. Sa paglipas ng mga taon, mayroon pa rin siyang kaunting ilusyon sa kanyang puso.
Bang! Matandang pulubi, bakit ka umiinom ng walang pera, naghahanap ka ba ng away? Ah! Habang nag-iisip si Yang Yian, nagising siya ng isang sumpa mula sa isang sulok ng restaurant. Siya! Lumingon siya at nakitang nakikipagtalo ang waiter sa isang makulit na matanda. Tila nagutom ang matanda, ngunit wala siyang pera para sa alak. Nakita ni Yang Yian ang ganitong uri ng bagay sa paglipas ng mga taon. Ito ay masyadong karaniwan. Ngunit ngayon ay iba. Sinulyapan ni Yang Yian ang matandang lalaki na tila lasing, ngunit isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, at sinabi niya sa kanyang sarili, nakakatuwa naman, kailan pa naging walang halaga ang mga malalakas na tao sa antas ng Chanzen. Makikilala mo sila sa gilid ng mundo ng mga engkanto. Habang kinakausap ang sarili, winagiway ni Yang Yian ang kanyang kamay at naglabas ng gintong inggit. Ang pera ng mortal na mundo, ginto at pilak, ay mahirap na mga kalakal. Sa kanyang paglalakbay, naghukay siya ng ugat para lamang mapadali ang kanyang paglalakbay sa mortal na mundo. Painumin ko ang matanda, at bibigyan ko siya ng 2 garapon ng masarap na alak. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Sa sobrang sipsip, ngumiti ang waiter at tumango ng paulit-ulit, hinayaan ang matanda. Sa sandaling ito, ang matandang nakasquat sa lupa ay tumingin kay Yang Yian ng patagilid na tingin, ngunit siya ay tumawa, bumangon mula sa lupa, umupo sa mesa ni Yang Yian na parang pamilyar na tao, at nakangiting sinabi, salamat Chenkon Chanzen para sa alak. Dahil nagamot mo na ako, paano kung kukuha ako ng isa pang garapon? Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, hanggat malaki ang tiyan mo, maaari kang uminom ng maraming alak hanggat gusto mo. Kabanata 2503 Aking Demon Lord. Sa mata ni Yang Yiyo ay hindi simple, isa rin siyang malakas na tao sa antas ng Chanzen. Ang punto ay ipinahayag ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan sa isang pangungusap, at isa rin siyang Chanzen na may masamang espiritu. Halata na ang matandang ito ay isang demon cultivator. Gayunpaman, si Yang Yiyo ay tila hindi nakakaramdam ng sama ng loob mula sa kanya, na nangangahulugan na ang matandang ito ay hindi kailanman pumatay ng mga mortal. Ito ay kawili-wili. Alam ng buong mundo ng diwata na naghahanap siya ng mga demon cultivator, ngunit hindi niya inaasahan na ang matandang ito ay kawili-wili at siya mismo ang lumapit sa pintuan. Naniniwala na ngayon si Yang Yiyo na ang hitsura ng matandang ito ay hindi nagkataon, ngunit hinihintay niya ito sa restaurant na ito. Nagulat talaga ang matandang ito. Wala siyang nakitang cultivator bago pumasok sa restaurant, ngunit sa isang kisap mata ay lumitaw siya. Malamang na ang matandang ito ay talagang naghihintay sa kanya ng maaga. Hahaha, thank you Chenkun Chanzen for your kindness, old man, I will not be polite, umupo ang matanda habang nagsasalita. Sa pagkakataong ito, nagdala rin ang bata ng 2 banga ng alak at inilapag ang mga ito. Talagang hindi itinuring ng matanda ang kanyang sarili bilang isang tagalabas. Kinuha niya ang isa sa mga garapon at binuksan ito at ininom. Ha, it's so good, sabi ng matanda, pinunasan ang mga mantsa ng alak sa gilid ng kanyang bibig. Kung ikukumpara sa matanda, si Yang Yiyo ay mas magalang. Ibinuhos niya ang kanyang sarili ng isang tasa, itinaas ito sa matanda at iminuwestre sa kanya, at uminom ito ng mag-isa. Hindi naman siya nagmamadaling nagtanong. Naniwala siyang sa kanyang hatol na sadyang naghihintay sa kanya ang matanda. Sa pagkakataong ito, natural na hindi na niya kailangan pang magtanong at hinintay na magsalita ang matanda. Oo naman, ngumiti ang matanda at sinabing, hindi ba nagulat si Chenkun Chanzen? Uminom si Yang Yiyo ng isang baso ng alak, tumingin sa matanda at sinabing, mas mabuting magsabi ng isa at 2 bagay, huwag kang tulala sa harap ni Bao Benzan, kung hindi, mapapatay kita sa isang iglap. Ang matanda ay halos mabulunan sa mga sinabi ni Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na hindi susundin ni Yang Yiyo ang script, ngunit kumaibot ang kanyang bibig. Siya ay nasa antas din ng Chanzen. Naniniwala siya na hindi nagbibiro si Yang Yiyo at talagang kayang patayin siya. Dahil siya si Yang Yiyo. Ahem, huminahon ka, Heavenly Lord. Nandito lang ako para kumustahin ka. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ang pangalan ko ay Exilingyon. Nandito ako sa ngalan ng isang tao para makipag-chat kay Heavenly Lord Chenkun. Siya nga pala, mula ako sa sinaunang Magic Sect, at hindi ako mula sa parehong sekta ng Magic Sect na binuo ni Ji Waxen ngayon. Ang matandang lalaki na nagpakilalang si Exilingyon ay panandaliang nagpakilala. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo nang marinig niya ito. Sa ngalan ng isang tao. Isang tao mula sa sinaunang Magic Sect. Ang pagkakakilanlan na ito ay lubos na mahalaga. Napakaraming chismis tungkol sa Magic Sect. Alam din ni Yang Yiyo na ang Magic Sect ay maraming kakaibang pamana, ngunit marami rin itong sangay. Hindi katakataka na may isang taong nag-aangking mula sa sinaunang Magic Sect ay tumalon. Ngunit ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso ay, maaaring ang mga labi na ito ng sinaunang Magic Sect ay nakipagtulungan sa Magic Sect ni Ji Waxen. Kung ito ay totoo, ito ay magiging isang malaking bagay. Ang Magic Path na binuo ni Ji Waxen lamang ay ginawang gulo ang buong mundo ng engkanto. Kung ay dadagdag ang sinaunang Magic Path, hindi ba ito magiging gulo? Ito ba ay ipinagkatiwala ni Ji Waxen?
O ikaw ba, ang mga tao ng sinaunang Magic Path, ay nakipagtulungan sa angkan ni Ji Wuxen? O na-annex mo ba si Ji Wuxen, at sinanib ka ni Ji Wuxen? Itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang wine glass at mahinahong nagtanong. Haha, sinusubukan ka ni Chanson, tumawa si Exi Lingyun. To be honest, hindi kita gusto, ang Magic Path. Direktang nagbanta si Yang Yiyu sa pagkakataong ito. Inilibot ni Exi Lingyun ang kanyang mga mata at sinabing, okay, Shen-kun Chanson, nakakainip ka. Sige, diretso na ako sa punto. Bagamat talagang kawili-wili si Ji Wuxen, hindi siya kwalipikado para sa ating sinaunang lahi ng demonyo na makipagtulungan o ma-annex man lang siya. Let me put it this way, ang ating sinaunang lahi ay nakahanap ng isang karaniwang pinuno. Kung sino ito, hindi ko masabi. Sa pagkakataong ito ay pumunta ako upang makita si Chanson sa utos ng aking Panginoon, para lang sabihin kay Chanson na ang hukbo ng mga demonyong cultivator ay nagtipon sa milyon-milyon at nakarating na sa Tianya Mountain. Hiniling sa akin ng aking Panginoon na pumunta at sabihin sa Chanson ang lokasyon ng Tianya Mountain, kung hindi man kahit na gusto mong hanapin ang Tianya Mountain, magtatagal ito. Bilang nagsalita siya, naglagay si Exi Lingyun ng Jade Sleep sa harap ni Yang Yiyu, na nagpapahiwatig na naglalaman ito ng mga coordinate ng mapa ng Tianya Mountain. Tinitigan ni Yang Yiyu si Exi Lingyun at nakangiting sinabi, hindi pa ako lasing. Pareho tayong mga demonyo, ngunit ikaw o ang master sa likod mo ay talagang nagbenta sa akin ng milyon-milyong demon cultivator. Kung hindi ako nagkakamali, ang nabenta mo ay si Ji Wuxen, tama ba? Dinampot ni Exi Lingyun ang garapon ng alak at marahas itong ininom, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, nasabi ko na ang lahat ng masasabi ko, at hindi ako natatakot sa hindi ko masabi, kahit na ang kutsilyo ng kagalang-galang na langit ay nasa aking leeg. Bilang karagdagan, maaari ba akong magtanong sa Heavenly Venerable Chen-kun bilang kapalit? Alam ba ng Heavenly Venerable kung ano ang landas ng demonyo? Tinitigan ni Yang Yiyu si Exi Lingyun ng walang salita, ngunit sa sandaling ito, hindi niya talaga alam kung ano ang ginagawa ng matandang demonyong ito. Bago niya maisip kung paano magsalita, sinabi ni Exi Lingyun sa kanyang sarili, ang tinatawag na landas ng demonyo, sa paningin ninyong mga immortal, ito ba ay isang cultivator na inuubos ang lahat ng paraan upang mag-shortcut? Hindi ba? Tumingin si Yang Yiyu kay Exi Lingyun. Mahinahong sinabi ni Exi Lingyun, tama man ito o mali, depende ito sa kung paano mo ito naiintindihan. Masasabi ko lang na ang paraan ng ating pagsasanay at paghahanap ay mas direkta. Siyempre, kahit anong paraan ang gamitin, pareho lang ang ultimate goal. Lahat ng bagay ay bumabalik sa kanilang pinagmulan. Ito ay isang walang hanggang batas. Ngunit kahit na sa paraan ng Diablo, may ilang mga ilalim na linya na hindi maaaring hawakan. Katulad ng paraan na itinuro ni Ji Wuxen, na gumagamit ng mga mortal na buhay upang linangin ang masamang gamot para mapabuti ang paglilinang, hindi tayo nahihiyang aminin ang mga ganitong shortcut. Mula sa isang tiyak na pananaw, hindi lang nasira ni Ji Wuxen ang bottom line ninyong mga immortal, kundi pati na rin ang bottom line namin, kaya umaasa din ang Panginoon ko na mawawala si Ji Wuxen, at syempre mawawala ang milyon-milyong cultivator na pinamumunuan ni Ji Wuxen, kaya ikaw o ang master sa likod mo ay nais na kunin ang aking kamay o ang mga kamay ng mga immortal sa mundo ng mga engkanto para sirain si Ji Wuxen at ang magic lineage na ipinamana ni Ji Wuxen, tama ba? Pinutol ni Yang Yiyu si Exi Lingyun. Exi. Ngumiti si Lingyun at umamin nang hindi nagkukunwari, iyon lang. Napakatapang mo. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at tinitigan si Exi Lingyun. Ngunit ngumiti si Exi Lingyun at sinabing, hehe, nagbibiro si Chen-kun Chanson. May kasabihan sa mortal na mundo na kapag ang dalawang bansa ay nag-away, hindi sila papatay ng mga sugo. Ako ay isang sugo. Huwag kang magalit sa akin. Ang tunay na tapang ay ang aking Panginoong demonyo. Ang ideyang ito ng pagpatay sa isang tao gamit ang isang hiniram na kutsilyo ay iminungkahi ng aking Demon Lord. Sinabi niya na ang Heavenly Venerable Chen-kun ay papayag dito. Siyempre, wala akong kontrol kung papayag ba siya o hindi. Nagpapasa lang ako ng mensahe. Sana hindi ilabas ng Heavenly Venerable ang galit niya sa akin. Ang puso ni Yang Yiyu ay talagang tumitibok sa sandaling ito. Sa katunayan, papayag siya. Kukunin niya ang kutsilyo ng Demon Lord na binanggit ni Exi Lingyun at papatayin ang milyon-milyong demonyong monghe na ipinamana ni Ji Wuxen. Dahil hindi siya papayag na magulo ang mundo ng engkanto, at kailangan niyang hanapin si Ji Wuxen. Kaya tiyak na pupunta siya. Ewan ko lang kung may sabuatan. Gayunpaman, kahit na mayroong anumang pagsasabuatan, hindi siya natatakot at pupunta pa rin. Kung totoo ang sinabi ni Exi Lingyun, at totoo ang ibinigay na mapa, kahit na hukay, tatalon siya. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Demon Lord mo. Kumpara kay Ji Wuxen, mas interesado ako sa Demon Lord mo ngayon. Sabi ni Yang Yiyu habang umiinom. Ang hindi niya inaasahan ay ang akala niya ay sasabihin ni Exi Lingyun, kahit patayin mo ako, hindi ako magsasalita tungkol sa aking Demon Lord. Ngunit hindi niya inaasahan na diretsyong sasabihin ni Exi Lingyun, okay, kahit hindi mo itanong, sasabihin ko kay Chen-kun Chanson ang tungkol sa Demon Lord ko. Napaawang ang bibig ni Yang Yiyu. Hindi natuloy ang script gaya ng iniisip niya.
Pero okay lang, basta si Exiling yun ang magsabi, baka hindi siya Diyos. Sinabi ni Exiling yun, una sa lahat, hindi ko sasabihin ang pinagmula ng aking Demon Lord. Kahit napatayin mo si Chen Kunshanzan, hindi ko masasabi sa iyo. Bago dumating, hiniling sa akin ng aking Demon Lord na kumustahin para sa kanya, sinasabing labis niyang hinahangaan si Chen Kunshanzan, at hiniling kay Chanzan na makatiyak na sa ilang mga bagay, siya at si Chanzan ay may parehong mga halaga, at nangako na ang mga demonyo ay hinding-hindi makakapinsala sa mga mortal na buhay sa hinaharap, at hindi kailanman papatay ng mga inosenteng tao. Pangalawa, sinabi rin ng Demon Lord ko na hinding-hindi siya magiging kaaway ni Chen Kunshanzan at Yunmen sa kanyang buhay. Bilang karagdagan, hiniling din sa akin ng aking Demon Lord na tanungin ang kanyang asawang si Uyang Yuking kung siya ay magaling. How dare you? Akala ni Yang Yiyo ay maganda ito noong una. Hindi niya inaasahan na talagang hinahangaan siya ng marangal na Demon Lord, Yang, pero tinanong siya nito kung maayos ba ang kanyang asawa. Pwede ba? Nabalak niyang samantalahin ang asawa ko. Ganon ba siya kabold? Siya. Galit na galit agad. Nagulat si Exiling yon at mabilis na sinabi, Chen Kunshanzan, huminahon ka. Nangangamusta lang talaga ang Demon Lord ko. I swear na wala siyang ibang magandang intensyon. Humph, sabihin mo sa akin kung nasaan ang maldito mong Demon Lord. Ano ang pangalan niya? Ako, Yang Yiyo, hahanapin siya. Galit na galit si Yang Yiyo. Hindi ko masasabi kahit patayin mo ako. Paulit-ulit na umiling si Exiling yon, at pagkatapos ay nagpatuloy, sinabi ng aking Demon Lord na makikipagkita siya kay Chen Kunshanzan kung may pagkakataon siya, ngunit hindi ngayon ang oras. Ano sa lupa ang iyong Demon Lord? Naiinis na sabi ni Yang Yiyo. Ngayon, malungkot na sinabi ni Exiling yon, Chen Kunshanzan, mangyaring igalang ang iyong sarili. Iginagalang ka ng aking Demon Lord. Maaari kang maging walang galang sa akin, ngunit wala kang masabi para saktan ang aking Demon Lord. Ang aking Demon Lord ay isang bihirang henyo sa isang panahon. Ang hitsura ay magiging tanda ng muling pagkabuhay ng aking Demon Dao. Pagkatapos makumplito ang Heavenly Dao, dapat may lugar para sa Demon Dao ko sa mundo. Siyempre, makatitiyak ka na ang aking Demon Dao ay hindi haantong sa teritoryo ng Immortal Realm at magiging kaaway mo. Hindi mahalaga ang Demon Dao o ang Immortal Dao, lahat sila ay nasa ilalim ng Heavenly Dao, at ang pag-iral ay ang Great Dao. Ang pagsasagawa ng Taoismo ay upang makita ang mundo, makita ang lahat ng nabubuhay na nilalang, at makita ang sarili. Ang lahat ng nabubuhay na bagay ay nasa loob ng Heavenly Dao. Ang gusto ng lahat ay pareho, ngunit ang mga landas ay magkaiba. Anyway, babalik silang lahat sa isa sa huli. Bakit dapat magkaroon ng pagtatangi si Chen Kunshanzan? Siyempre, maliban sa mga extreme na tao tulad ni Ji Waxan, sa katunayan, lahat ay pareho. Well, ito rin ang sinabi ng Demon Lord ko. Hindi sinasadyang tumanggaw si Yang Yiyu pagkatapos marinig ito, na parang may katotohanan, at bigla niya itong naintindihan. Mas interesado na siya ngayon sa Demon Lord na binanggit ni Exiling yon, at mas lalo siyang na-curious. Alam niyang malinaw na si Exiling yon o ang Demon Lord ay gustong pumatay ng isang tao gamit ang hiniram na kutsilyo sa pagkakataong ito at alisin ang mga nakatagong panganib ng mga Demon Cultivator na dinala ni Ji Waxan, ngunit kailangan pa rin niyang gawin ito. Pinag-isipan niya ito at sinabi, bumalik ka at sabihin sa iyong Demon Lord na pumayag ako, ngunit sabihin mo rin sa kanya na huwag pumunta sa teritoryo ng mga immortal. Ito ay isang tacit deal. Dinala ni Yang Yiyo ang mga immortal upang sirain ang mga masasamang nagsasaka ni Ji Waxan, nakatumbas ng pagbibigay ng pagkakataon sa Demon Lord na alisin ang mga panloob na nakatagong panganib. Katulad nito, ang kondisyon ni Yang Yiyo ay ang mga demonyo ay hindi dapat pumasok sa teritoryo ng mga immortal sa immortal na mundo para gumawa ng kasamaan. Okay, then aalis na ako. Pagkatapos tumayo ni Exiling yon at sumaludo, nawala siya sa isang iglap. Sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, tinawag ni Big Brother ang lahat ng mga pangunahing immortal na domain at immortal na mga tarangkahan sa immortal na mundo upang pumunta sa hangganan ng lungsod, at ang operasyon ng Demon Clearing ay matatapos na. Kabanata 2504, ang katapusan ng operasyon na pagwawakas ng demonyo. Ang mga salita ni Yang Yiyan ay natural na sound transmission magic, na humihiling sa panganay na kapatid na ipatawag ang lahat ng pangunahing immortal na pintuan sa immortal na mundo. Sa katunayan, sa paglipas ng mga taon, hinahanap ng buong immortal na mundo ang kinaroroonan ng mga Demon Cultivator, ngunit hindi nila ito mahanap. Ngayon si Exiling yon ay talagang nagkusa na magpadala ng balita. Bagamat ito ang panloob na impormasyon na ipinadala ng angkan ng demonyo, ito ay isang minsan at para sa lahat na bagay. Milyon-milyong mga Demon Cultivator mula sa buong immortal na mundo ang nagtipon sa Tianya Mountain sa labas ng immortal na mundo. Malinaw na sinabi ni Exiling yon na siya ay dumating sa pangalan ng Demon Lord. Malinaw, maraming mga sangay ng landas ng demonyo, at hindi sila manalitik. Masyadong sukdulan ang landas ni Ji Waxan, na ginagawang hindi masaya ang sinaunang landas ng demonyo at gusto siyang maalis sa lalong madaling panahon. Ito ay isang magandang bagay para kay Yang Yiyan at sa buong immortal na mundo.
Natural, hindi niya hahayaang patuloy na umiral ang mga Demon Cultivator kung saan matatagpuan si Ji Wuxian, dahil magdudulot ito ng labis na pinsala sa immortal na mundo. Sa pagkakataong ito, nagtipon-tipon ang mga nagsasaka ng demonyo, at nakita ni Yang Yian si Xi Lingyon. Ito ba ay isang pagkakataon? Ngayong naiisip niya ito, hindi pala. Iniisip pa nga ni Yang Yiyo na ito ay sinadyang pagsasaayos ng demonyong Panginoon sa likod ni Xi Lingyon upang patayin ang angkan ni Ji Wuxian. Sa anumang kaso, ito ay mabuti para sa mga interes niya at ng mga immortal sa mundo ng engkanto, at ang deal na ito ay hindi isang kawalan. Para sa demonyong Panginoon sa likod ni Xi Lingyon, talagang hindi inaasahan ni Yang Yiyo na gagawin ng kabilang partido ang lahat ng ito. Ang pinakamahalagang punto sa ngayon ay ang lipulin ng milyon-milyong demonyong monghe na nagtipon. Ito ang lahat ng angkan ni Ji Wuxian, at ito rin ang angkan na may pinakamaliit na linya sa pananaw ni Yang Yiyo. Ito ay isang magandang bagay para sa buong mundo ng diwata upang mapupuksa ito. Ito na rin ang pagtatapos ng 1,000 taon na operasyon ng Demon Clearing na kanyang pinamunuan. Ang operasyong ito sa pag-alis ng demonyo ay tumagal ng sapat, at ito ay dapat na oras na upang tapusin. Wala siyang nahanap na anumang balita tungkol kay Ji Wuxian sa loob ng 1,000 taon, ngunit umaasa akong mahanap niya si Ji Wuxian sa pagkakataong ito. Si Yang Yiyo ay may pagkahumaling kay Ji Wuxian, at dapat mayroong solusyon, kung hindi, hindi siya magiging mapayapa. Siyempre, mas mabuting sabihin na obsesyon ito sa kanyang anak na si Yang Xingfo kaysa obsesyon kay Ji Wuxian. Alam na biro ang asimilasyon ng kanyang anak na si Yang Xingfo kay Ji Wuxian, mayroon pa rin siyang kaunting iniisip sa kanyang puso. Anyway, gusto niyang putulin ang kaisipang ito. Para naman kay Xi Lingyon at ang Demon Lord na nasa likod niya, si Yang Yiyo talaga ay walang anumang iniisip na pagpatay. Alam niya na maraming magagandang paraan sa mundo, at ang pag-iral ay isa ring prinsipyo. Naunawaan niya ang prinsipyo ng Demon Dao, kaya paano niya talaga mapapatay ang lahat ng Demon Dao Cultivator. Ito ay mas mabuti. Lumuwag kaysa Hamarang, na siyang pinakamahusay na solusyon. Kung ang isang Demon Lord leader ay lumitaw sa Demon Dao upang pigilan ang libu-libong Demon Dao Cultivator, ito ay isang magandang bagay. Sana ay magawa ito ng tinatawag na Demon Lord na ito at maging mas masunurin, kung hindi, walang pakialam si Yang Yiyo na sirain siya. Makalipas ang 1 taon, ang buong mundo ng engkanto ay dumagsa mula sa lahat ng direksyon. Sa loob lamang ng 1 taon, ang immortal na hukbo ay nagtipon ng higit sa 10-10 milyon, at ang pinakamababang antas ng cultivation ay nasa antas ng Immortal Lord. Ang lahat ng walang kamatayang pintuan na may kaunting lakas sa daigdig ng mga engkanto ay lumabas sa mga bundok, salamat sa apela ni Yang Yiyo at sa mga benepisyong natamo ng mga immortal sa 1,000 taon na operasyon ng Demon Clearing. Ang mga benepisyo ay natural na lahat ng mga benepisyo sa mga tuntunin ng paglilinang, estado ng pag-iisip, kaalaman, at reputasyon. Maraming mga titulo ang naisama, at may mga titulo mula sa mga kaharian ng Immortal Lord, Immortal King, Immortal Emperor, Immortal Venerable, kay Tangguo, at sa wakas sa Chanzan. Bagamat ang mga titulong ito ay hindi mga titulong ipinagkaloob ng makalangit na Dao, ang mga ito ay mga titulong kusang nabuo ng mga nilalang ng buong mundo ng diwata. Hindi ito magsasalita ni Yang Yiyo. Ang kanyang titulong Chenkun Chanzan ay kakaiba sa mundo ng mga engkanto. Ito ay higit sa lahat mula sa iba pang mga nilalang sa mundo ng engkanto. Ang mga pamagat na kusang lumitaw sa mga operasyon ng pag-alis ng demonyo sa iba't ibang bahagi ng mundo ng mga engkanto, o mas angkop na sabihin na ang mga pangalan. Ano ang Immortal Lord of Demon Suppression, ang Immortal Emperor of Demon Subjugation, ang Immortal Venerable of Fire Dragon, at iba pa. Lahat ng uri ng bagay, lahat. At ang apela ng Yunmen ay umabot sa isang hindi pa nagagawang antas. Sa pagkakataong ito, naglabas si Yang Yiyo ng utos na gawin ang panganay na kapatid na sabik sa mga pangunahing puwersa sa daigdig ng engkanto na darating. Narinig ng lahat na si Chenkun Chanzan Yang Yiyo ang personal na nangako at naglunsad ng panghuling pagsasara ng Demon Clearing Operation. Sa isang pagkakataon, ang mga immortal ng buong immortal na mundo ay lumabas na parang bahay pukyutan. Ang mga ambisyoso ay gustong pumunta at puksain ang mga demonyo upang makaipon ng katanyagan, at ang mga hindi makapangyarihan ay dumating din upang sumali sa kasiyahan. Sa katunayan, pagkarating ni Yang Yian, nakilala lamang niya ang mga tao ng Yunmen na pinamumunuan ng pinakamatandang kapatid na lalaki at ang mga pinuno ng ilang malalaking puwersa. Natural na imposibleng makilala ang iba ng isa-isa. Sa nakalipas na 1,000 taon, si Yang Yian ay isang dragon na hindi makikita mula ulo hanggang buntot. Naglakbay siyang mag-isa sa immortal na mundo at sa mga bundok para puksain ang mga demonyo. May mga hindi mabilang na mga alamat na natitira, ngunit kakaunti ang mga tao na talagang nakakita sa kanya. Kahit na ang mga disipulo ng Yunmen ay hindi nakita si Yang Yian, ang pinuno, sa loob ng libu-libong taon. Sa araw na ito, pinangunahan ni Yun Changsheng ang mga tao sa Frontier Restaurant upang makilala si Yang Yian. Junior. Kapatid, sa wakas nagpakita ka na, dumating si Yun Changsheng sa ikalawang palapag ng restaurant at nakilala si Yang Yian na may asol na buhok sa isang sulyap. Hindi kita nakita sa loob ng 1,000 taon, binabati kita sa iyong paglilinang. Tumayo si Yang Yian at nakangiting sinabi, ngunit sa kanyang mga mata,
ang panganay na kapatid ay umabot na sa ika-8 antas ng kaliwanagan. Talagang bumabalik ka sa basic. Mapait na ngumiti si Yun Changsheng, nakita si Yang Yiyan na nagiging parang isang ordinaryong tao, ngunit may mas hiwalay na ugali. Alam niyang bumuti ng husto ang paglilinang ng kanyang nakababatang kapatid. Habang nag-uusap ang dalawa, umakyat sa ikalawang palapag ang kumpol ng mga tao. Kapatid na lalaki. Guro. Shanzhen. Yunze. Lahat sila ay pamilyar na mukha, kabilang ang pangalawang senior na kapatid na lalaki, ang junior senior na kapatid na babae, si Meijia, ang Purple Gold Eunuch, ang maliit na Phoenix, ang Loach, at iba pa. Halos lahat ng mga pangunahing figure ng Yunmen ay lumabas ng buong puwersa. Hindi nakita ng lahat si Yang Yiyo sa loob ng 1,000 taon, at medyo nasasabik silang makita muli ang isa't isa. Ngumiti si Yang Yiyo at isa-isa silang binati. Pagkatapos, ang mga tao mula sa Immortal Mountain, ang Phasian Palace, at maging ang Ghost Cave ay dumating upang salubungin si Yang Yiyo. Naghintay ang grupo ng 1 taon, nagtipon ng 1 milyong immortal, lumipad palabas ng Frontier Fairy City, pumasok sa ligaw na dagat ng mga bituin, at dumiretso sa Tianya Mountain. Pinalibutan ng hukbo ng milyon-milyong immortal ang bundok Tianya sa iba't ibang direksyon. Gamit ang mapa na ibinigay ni Exi Lingyun, o ang panloob na sanhi ng Mahika, natuklasan ni Yang Yiyo na maraming magic monghe ang nagtipon sa Tianya Mountain sa unang pagkakataon. Sa isang utos, milyon-milyong immortal ang sumugod sa bundok Tianya. Ang Tianya Mountain ay isang wild fairy mountain world sa ligaw na dagat ng mga bituin na mas malaki kaysa sa magulong fairyland, ngunit pagkatapos ng milyon-milyong immortal na palibutan ang Tianya Mountain, natuklasan ito ng mga magic monghe, ngunit huli na. Kaya, nagsimula ang katapusan ng labanan sa pagitan ng mga immortal at mga demonyo. Ang hindi inaasahan ni Yang Yiyo ay ang pagtatapos ng labanang ito sa pagitan ng mga immortal at mga demonyo ay tumagal ng higit sa 1,000 taon. Kung idinagdag, tumagal ito ng higit sa 2,000 taon. Akala ko malapit na itong magwakas, ngunit sino ang nakakaalam na ang Tianya Mountain ang tunay na base camp ng mga magic monghe, at pagkapasok, natuklasan ni Yang Yiyo na napakalaki ng mundo ng Tianya. Nandyan hindi lamang ang mga mahihirap na monghe ng lahi ni Ji Wuxian, kundi pati na rin ang mga sinaunang magic monghe. Bagaman walang 10-10 milyong tao sa kabuuan, mayroong higit sa 3 milyon. At mayroong maraming mga Panginoon sa kanila, at mayroong maraming mga Panginoon na maihahambing kay Tangguo. May 3 magic monghe na umabot sa antas ng Chanzhen. Ang buong mundo ng Tianya ay may hindi mabilang na mga altar ng paghahain ng dugo sa lahat ng laki, at sinakop ng mga mahiwagang monghe ang geographical na kalamangan. Kaya't ang labanang ito ay hindi madali at tumagal ng higit sa 1,000 taon. Hinahanap niya si Ji Wuxian sa simula, ngunit hindi niya ito nakita. Sa halip, nakipaglaban siya sa 3 malalaking demonyo. Matapos niyang patayin isa-isa, nalaman niyang ginamit na pala talaga siya ng baril sa pagkakataong ito. 800 taon pagkatapos ng digmaan, hinanap niya ang kaluluwa ng huling demonyo, at pagkatapos ay nalaman niyang niloko siya ng tinatawag na demonyong master. Ayon sa memorya ng paghahanap ng kaluluwa, nalaman ni Yang Yiyan na ito ang banal na lupain ng sinaunang angkan ng demonyo, kaya ang lahi ni Ji Wuxian ay ipinatawag din na magtipon dito. Upang maging tumpak, ang mahiwagang banal na lupain ang nagbigay inspirasyon sa sinaunang Panginoon ng demonyo na ipanganak, ngunit maraming tao sa Mahika ang nagsasarili. Ang ilan ay sumuporta sa amo ng demonyo at ang ilan ay sumalungat dito. Gayunpaman, walang pagkakasundo sa Mahika, at ito ay nasa isang magulong estado ng nakakalat na buhangin. Gayunpaman, ang cultivator ng demonyong master na ito ay nagising sa mga demon cultivator ng angkan ni Ji Wuxian, na mas lalong hindi nasisiyahan sa mga tao. Ngunit ang pagpapakita ng misteryosong demonyong Panginoon ay tanda lamang ng banal na lupain. Nagtipon ang lahat dito at naghintay sa pagbabalik ng demonyo bago gumawa ng desisyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Yang Yiyan kasama ang walang kamatayang hukbo upang pumatay. Ito ay isang bagay na inaasahan ni Yang Yiyan sa kanyang memorya, at ito ay pinlano ng ilang matataas na ranggo ng mga demonyo. Nais nilang gamitin ang mga kamay ng mga immortal upang maalis ang matigas na sakit ng landas ng demonyo sa loob ng hindi mabilang na taon. Bumalik ang demonyong Panginoon at ang landas ng demonyo ay muling bubuhayin. Ang lahat ay hinahawakan ayon sa kalooban ng Panginoon ng demonyo. Ayon sa kalooban ng Panginoon ng demonyo, 80% ng 3 milyong magic cultivator dito ay masisira, dahil 80% ng mga magic cultivator ay gustong lamabis at sirain ang immortal na mundo. Ito ay isang bagay na hindi sinang-ayunan ng demonyo, at hindi ito naaayon sa kalooban ng Panginoon ng demonyo, kaya't sirain natin ito. Kaya naman lumapit sa kanya si Exi Lingyun para magbigay ng mapa. Nakaramdam ng lamig si Yang Yiyan sa kanyang puso. Napakalupit talaga ng Demon Lord na ito. Simpleng winasak niya ang milyon-milyong mga demon cultivator dahil hindi ito naaayon sa kanyang kalooban. Hindi talaga kaya ng mga ordinaryong tao. Siyempre, pagkatapos ng pagkawasak na ito, ang natitira ay ang mga elit ng landas ng demonyo na maaaring ganap na ipatupad ang kanyang kalooban. Ang ilan sa mga kapangyarihan ng mga demonyong Panginoon na nagbago ng kanilang cultivation ay nagising pa rin, at kailangan nilang humiram ng kutsilyo para pumatay. Siya ay
Isa ring taong may mataas na pasanin. Sa panahon ng paghahanap ng kaluluwa ni Yang Yian sa Celestial Master ng angkan ng demonyo, halos panatiko siya tungkol sa tinatawag na Panginoon ng demonyo. Ito rin ay nagpapakita na ang demonyong Panginoon na ito na nagising matapos baguhin ang kanyang paglilinang ay isang nakakatakot na master. Sa kasamaang palad, ang lahat ng tungkol sa Panginoon ng demonyo ay malabo at hindi kumpleto. Alam lang natin na ang demonyong Panginoon na ito ay nasa angkan ni Ji Wuxian, at lahat ng iba ay malabo. Bumantong hininga si Yang Yian at naisip ang pumunta ng malalim sa mundo. Ayon sa memorya ng paghahanap ng kaluluwa, mayroong isang lugar na malamang na maging lokasyon ng misteryosong Panginoon ng demonyo. Gusto niyang makilala ang demonyong Panginoon. Ang huling labanan sa pagitan ng mga immortal at mga demonyo ay tumagal ng higit sa 800 taon. Sa katunayan, ang angkan ng demonyo ay halos patay na. Ang labanang ito ay isang alaala para sa kapayapaan ng immortal na mundo. Bagamat nahulaan ni Yang Yian na ang tinaguriang demonyong Panginoon ay nakatakas kasama ang ilang mga elite ng demonyo, na mas mapanganib, wala siyang magagawa. Sa pagkakataong ito, nagboluntaryo siyang pumatay ng tao gamit ang hiniram na kutsilyo. Sa katunayan, higit sa 3 milyong mga magsasaka ng demonyo ay mabilis na nolipol ng mga immortal. Tamang-tama, pagdating niya sa kailaliman ng bundok Tianya, nakakita siya ng hanay ng teleportasyon ng altar, ngunit nawasak ito. Halatang may nakatakas dito, pero hindi niya alam kung saan siya pinapunta. Alam niya na ang isa sa kanila ay ang tinatawag na Demon Lord. Pero wala pa rin siyang balita nang hanapin niya si Ji Wuxian. Nahuli pa niya ang maraming demonyong monghe at hinanap ang kanilang mga kaluluwa, ngunit walang balita tungkol kay Ji Wuxian. Sa bandang huli, masasabi lamang niya na si Ji Wuxian ay tapat sa misteryosong Demon Lord at umalis kasama niya. Pagkalipas ng ilang dekada, wala nang nag-iisang Demon Cultivator sa daigdig ng Tianya, at sa wakas ay natapos ang isang operasyong pagtanggal ng demonyo na tumagal ng halos 2,000 taon. Kabanata 2505 dumating sa mundo ng paglilinang. Matagumpay na natapos ang Demon Clearing Operation na ito. Ang Immortal World sa kabuuan ay humiling sa mga demonyong monghe na alisin at pumatay ng milyon-milyong tao. Karamihan sa kanila ay sanhi ng pag-unlad ng Ji Wuxian. Wala sa kanila ang mabubuting tao. Ang pagpatay sa kanila ay para ipatupad ang hustisya. Siyempre, sobrang nanlumo si Yang Yiu, dahil alam niyang ginamit siya bilang baril. Bagaman ito ay naaayon sa kanyang mga interes at kagustuhan, siya ay labis na hindi nasisiyahan. Siya ay lubhang malungkot. Kasama ang tinaguriang demonyong Panginoon at walang nakitang anumang pahiwatig tungkol kay Ji Wuxian. Hindi pinansin ni Yang Yiu ang follow-up na pagtatapos, ngunit binati ang panganay na kapatid at ang iba pa at nagpatuloy sa paglalakbay. Siyempre, sinabi niya sa panganay na kapatid at sa iba pa na siya ay naglalakbay, ngunit sa katunayan ay patuloy niyang hinahanap si Ji Wuxian. Walang layunin, at siya ay naglalakad pa rin sa pamamagitan ng pakiramdam. Sa dagat ng mga bituin, binuksan ni Yang Yiu ang Space Channel gamit ang isang wave ng kanyang kamay. Siya ay ganap na walang layunin. Binuksan niya ang Space Channel habang nakapikit. Pagkapasok ay hindi niya alam kung saan siya lalabas. Anyway, sinunod niya lang ang nararamdaman niya. Anyway, alam niyang may obsession siya sa puso niya. Kung saan man niya naisip, doon siya nagpunta, at ito rin ay isang lugar na may kaugnayan kay Ji Wuxian. Ang lahat ng ito ay naramdaman niya sa dilim. Si Yang Yiu ay pumasok sa Space Channel, at ang kanyang buong isip ay nakahinga. Pumikit siya nang may kumikislap na halo ng 10 kulay sa buong katawan niya. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, maaari siyang pumunta kahit saan nang walang anumang problema. Sa katunayan, alam ni Yang Yiu na ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay umabot sa kritikal na punto. Ang focus ay hindi sa paglinang ng kapangyarihan ng mahika, ngunit sa pag-unawa sa daan ng langit. Sa Space Channel, naramdaman ni Yang Yiu na ang oras ay lumipas sa isang iglap, at tila maraming taon na ang lumipas, o 12-dosenang o daan-daang taon, o libu-libong taon. Anyway, pagkapasok niya sa Space Channel, wala siyang ginawang positioning. Sinunod lang niya ang kanyang nararamdaman na pumunta saan man siya magpunta. Sa isang tiyak na sandali, biglang iminulat ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, kumikilos ang kanyang puso, ngunit nakinig siya. Nasa malawak pa rin siyang dagat ng mga bituin. Pero, may nakita siyang kakaiba. Nasa dagat pa rin ito ng mga bituin, na parabang nakatayo siya sa iisang lugar at hindi gumagalaw, ngunit alam niyang wala na siya sa orihinal na dagat ng mga bituin. Kaya saan ito? Bakit parang walang pagbabago, pero parang malaking pagbabago? Nagbago na talaga. Natuklasan ni Yang Yiu sa susunod na sandali na ang Starry Sea na kinaroroonan niya ay hindi sa Starry Sea ng Fairy World, kundi sa mundo ng cultivation. Hindi magsisinungaling ang banal na kamalayan. Sa kanyang banal na kamalayan, palagi niyang nararamdaman na kaya niyang takpan ang buong mabituing dagat. Kaya ang malayong starlight dito ay hindi ang Fairy Mountain ng Fairy World, kundi isang planeta. Ang bundok ng engkanto sa mundo ng engkanto ay mas malaki kaysa sa planeta, at iba rin ang kapangyarihan sa mundo. Ang mga katawan ng enerhiya ng mundo ng engkanto at ang mundo ng mga magsasaka ay ganap na naiiba. Kaya't natagpuan niya na siya ay nasa mundo ng paglilinang.
Nabalitaan ko noon sa senior kung kapatid na sapat na ang pagpunta sa lower world para maging isang diwata, pero sobrang hirap. Ang kaharian ng paliwanag ay medyo madali, ngunit kinakain din nito ang kapangyarihan ng kaluluwa, at ang enerhiya ng batas ng mas mababang mundo ay nilalabanan ng mundo ng engkanto. Walang masyadong immortal na pupunta sa lower world. Noon pa man ay gusto na niyang pumunta sa mundo ng paglilinang, ngunit napakaraming bagay na dapat gawin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito, pagkatapos buksan ang channel sa kalawakan, sinunod niya ang kanyang damdamin at napunta sa mundo ng paglilinang. Ito ang nagpasaya sa kanya. Noong una ay gusto niyang pumunta rito bago umakyat sa makalangit na daan. Halika at tingnan ang oras na ito, magandang tuparin ang isang hiling. Biglang gumalaw ang puso ni Yang Yian, at naisip niya ang isang posibilidad. Maaaring dumating si Ji Wuxian sa mundo ng paglilinang. Kung iisipin, posible talaga. Dahil binuksan niya ng buo ang Space Channel sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang nararamdaman sa pagkakataong ito, at sa junior high school, gusto niyang mahanap si Ji Wuxian para maunawaan ang obsession sa kanyang puso. Kaya sa isang iglap, nasa lower world na siya. Tungkol kay Ji Wuxian, kinasasangkutan nito ang kanyang anak na si Yang Xingfu, kaya alam ni Yang Yian na naging obsession niya ito, kung hindi, hindi siya pupunta rito. Siya ay may pusong Daoist, na isang uri ng talento. Hindi basta-basta ang pagpunta dito, kundi isang kaayusan sa dilim. Huminga ng malalim si Yang Yian at kumalat ang kanyang kamalayan, ngunit patuloy itong pinakawalan. Sa susunod na sandali ay nalaman ni Yang Yian na ang buong mundo ng paglilinang ay tila nasa loob ng kanyang kamalayan. Nagulat siya sa eksenang ito, ngunit pagkatapos ay gumaan ang loob niya. Ang kanyang sariling paglilinang ay nasa tuktok na ng mundo ng engkanto, at ang mundo ng engkanto at ang mundo ng paglilinang ay ganap na dalawang magkaibang antas ng mga interface. Ito ay katumbas ng isang mataas na antas na nilalang na dumarating sa isang mababang antas ng mundo. Hindi katakataka na agad na binalot ng kamalayan ang buong mundo ng paglilinang. Sa katunayan, pagkatapos na sakop ng kanyang espiritual na kahulugan ang buong mundo ng paglilinang, nalaman niya na ang mundo ng paglilinang ay hindi kasing laki ng kanyang inaakala. Sa limitasyon ng kanyang espiritual na kahulugan, natagpuan niya ang pagkakaroon ng isang hangganan ng pader. May kaunting kaalaman si Yang Yiu sa tatlong kaharian, kaya naunawaan niya kung ano ang nangyayari. Ang mabituing kalangitan na tila isang malawak na karagatan ay talagang hindi ganoon kalaki. Katumbas ito ng isang malaking fairyland sa fairyland. Mukha lang itong malawak. Ang mundo ng mga magsasaka ay ang mundo ng tao sa tatlong kaharian. Ang mundo ng mga tao ay kilala bilang 3,000 dakilang mundo, na binubuo ng hindi mabilang na maliliit na mundo. Kaya't nang mailabas ang kanyang makapangyarihang espiritual na pakiramdam, agad itong sumaklaw sa isang malaking mundo. Naramdaman niya ang boundary wall, at alam ni Yang Yiu na pagkatapos makapasok, isa na namang mundo ng cultivation. Ito ay medyo kawili-wili. Noong una ay gusto niyang pumunta at tingnan isa-isa ang iba pang mga sibilisasyon sa paglilinang, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, nagpasya siyang huwag na. Hindi ito gaanong mahalaga sa kanya. Ang mundo ng cultivation na kinaroroonan niya ay ang mismong mundo ng cultivation na kinaroroonan niya. Naniniwala si Yang Yiu na dahil ang puso ni tao ang umakay sa kanya pabalik, dapat may dahilan. Punta muna tayo sa Yunmen. Ito. Ang tagal na mula noong umalis ako para sa bagong taon, at hindi ko alam kung paano umuunlad ang Yunmen sa mundo ng paglilinang. Sa tingin ko ito ay dapat na mabuti. Dahil noong siya ay nasa mundo ng engkanto, alam niya na kada ilang dosina o daan-daang taon, may mga disipulo ni Yunmen sa mundo ng paglilinang na aakyat sa mundo ng mga engkanto at papasok sa Yunmen sa mundo ng mga engkanto. Magkaugnay ang daigdig ng diwata at ang mababang daigdig. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang lokasyon ng Yunmen sa kanyang espiritual na kamalayan, at ang kanyang puso ay gumalaw. Sa susunod na sandali ay nagpakita siya sa Yunmen Square ng Cultivation World. Nagtago si Yang Yiu at hindi nadiskubre ng mga disipulo ng Yunmen. Nakatayo siya sa harap ng rebulto ng ninuno sa plaza, nakatingin sa rebulto ng patay na matanda, at nakaramdam ng kaunting emosyon. Sa hindi inaasahan, mahigit 10,000 taon na ang lumipas. Sa kabutihang palad, natagpuan niya na ang Yunmen sa mundo ng paglilinang ay umunlad ng mabuti. Sa kanyang espiritual na kamalayan, nalaman niya na mayroong libu-libong mga disipulo sa panahon ng Mahayana, at daan-daang tao sa Ascension Realm, at 12-12 ng makapangyarihang nakakalat na mga immortal ay umaatres. Ang master ng henerasyong ito ng Yunmen ay ang disipulo ng kanyang pinakamatandang disipulo na si Dugu Hui. Pagkaraan ng mahigit 10,000 taon, umunlad ang kanyang mundo ng paglilinang hanggang sa punto kung saan ang ika-11 henerasyon ng mga disipulo ay walang kapantay. Ang buong Yunmen pa rin ang pinakamakapangyarihang sekta sa mundo ng paglilinang. Tuwang-tuwa si Yang Yiu dito. Paimpol siyang naglakad-lakad sa Yunmen ng maluwag. Siyempre, nagtatago pa rin siya at hindi naisip na lumabas, dahil walang pamilyar na tao sa Yunmen ng Cultivation World. Ang mga dapat sana ay umakyat ay nakaakyat na sa Fairyland, at ang mga nanatili ay pawang mga disipulo. Kung siya ay tumalon, ito ay magdudulot ng kaguluhan, at hindi niya ito nagustuhan. Siya. Casual na naglakad hanggang sa makarating sa Patriarch's Hall.
Wala siyang planong pumasok, ngunit nang aalis na si Yang Yio, narinig niya ang isang boses, at medyo pamilyar ang boses. Hindi niya ito naalala ng ilang sandali, at ang kanyang espiritual na kamalayan ay tumagos sa Patriarch's Hall. Ang una niyang nakita ay isang serye ng mga portrait, hindi hihigit at hindi bababa sa 10 mga kwadro na gawa. Ito ay mga larawan ng mga ninuno ng mga nakaraang henerasyon. Ang una ay natural na ang patay na matanda, at ang pangalawa ay ang kanyang. Lahat sila ay mga larawan ng mga master ng Yunmen ng Cultivation World. Ang taong nagsasalita sa Patriarch Hall ay isang babae. Siya ay nagpipintura habang kinakausap ang sarili sa sandaling ito. Nagulat si Yang Yian nang tingnan niya ang lugar gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nalaman niya talaga na pamilyar itong tao. Ang isang pagpipinta ay isang babae, o mas tumpak, isang demonyong pusa. Ito ay walang iba kundi ang demonyong pusa na pinalaki ni Lin Huan sa Earth. Nang bumalik siya sa Earth, dinala niya siya pabalik sa Cloud Gate ng Cultivation Realm. Siya ay hindi nakitang umaakyat kasama ni Lin Huan sa Immortal Realm, at hindi siya nagtanong tungkol dito. Hindi niya inaasahan na ang demonyong pasang ito ay nananatili pa rin sa Cloud Gate ng Cultivation Realm. Nang makitang ang kanyang cultivation ay nasa tuktok ng Ascension Realm, sinadya niyang pinigilan ang kanyang kaharian at hindi umakyat. 10,000 taon na ang nakalipas. Kahit na ang demonyong pusa ay may ordinaryong talento sa paglilinang, dapat ay oras na para ito ay umakyat. Ngayon ay napag-alaman na hindi pa ito umakyat at nasa Cloud Gate pa rin ang Cultivation Realm. Narinig ko na lang ang pag-ungol ng pas ang demonyo sa kanyang sarili, Guro, nagmamadali kang pumunta at umalis, nang hindi ako binibigyan ng pagkakataon. Sa totoo lang, mahal na mahal kita. Bueno, aakyat ako sa Fairyland sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay hahanapin ko ang Panginoon at ang bata. Guro, pakiramdam ko malaki ang pinagbago mo nang bumalik ka sa pagkakataong ito. Sinabi mo na pinagalit mo ang Master. Nang marinig ito ni Yang Yio, nakita rin niya na ang tao sa kanyang larawan ay ang kanyang anak na si Yang Xingfu. Nagulat si Yang Yio at dumiretso sa Ancestral Hall. Parang may malaking nangyayari. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.